Gumugulong na ang mga investigasyon sa nangyaring gulo sa Senado Miyerkules ng gabi. Sa ngayon, marami pa rin ang katanungan kung paano at bakit nga ba nangyari ang barilan. Balikan natin ang mga eksena sa Agenda Report ni Joash Malimban. Isang plenary session day ang Mayo 13 sa Senado. Bagaman mataas ang tensyon kasunod ng pagpapasailalim kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senate Protective Custody, tuloy ang trabaho ng mga senador, Senate staff at media sa loob. Sa gitna ng sesyon, biglang lumabas si Senator Bato. At bandang 5:30 ng hapon, nag-FB Live siya at sinabing mayroong banta na aarestuhin siya pagkatapos ng sesyon. Dito siya nanawagan sa kanyang mga taga-suporta na magtipon-tipon sa labas ng Senado para magsagawa ng isaaniyang peaceful protest. Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming sesyon itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako'y arestuhin. Hindi sinabi ni De La Rosa kung saan niya nakuha ang impormasyon, pero sa isang panayam ng Billionaire News Channel kay Acting Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca, sinabi nito na umaga pa lang din daw may mga ulat na silang natatanggap na pwersahan umanong aarestuhin ng NBI agents ang senador. Bandang 6:16 PM, dumating ang mga tauhan ng NBI sa GSIS complex, nakatabi ng Senate building. Hindi para magsagawa ng isang arrest operation, kundi para magbigay ng seguridad sa GSIS building, alinsunod sa request ni General Manager Wick Veloso. Ang oras bago mag-alas 7 ng gabi ang ilan sa mga pinaka-crucial moments sa nangyaring standoff sa Senado. 6:46 PM, spotted si Senator Bato na sumakay ng elevator pababa mula 5th floor, kasama sina Senator Amy Marcos at Senator Joel Villanueva. Bandang 6:53 PM, stationed na ang NBI sa second floor ng GSIS building kung saan located din ang isang access point papuntang second floor ng Senado, ang lugar kung saan nagsimula ang putukan. Sa mga oras din na to, nagsimula ng magsiuwian ang ilang senador at Senate staff. By 7 PM, dito na nagsalita si OSAA Chief Mau Aplasca na merong aarestuhin pero hindi niya pinangalanan kung sino ito. Bandang 7:32 PM, humingi ng tulong ang ilang GSIS personnel sa NBI agents na isecure ang access door ng Senado at ng GSIS building. Kita sa video na binabarena ng GSIS staff ang pintuan para umano hindi ito mabuksan. Taliwas sa pahayag ni Senator Amy Marcos na binabarena ito para pwersahang makapasok ang mga operatiba ng NBI. By 7:43 PM, dito na nakita ng media na naka-tactical gear si Aplasca. May bulletproof vest at biglang nagkasa ng hawak niyang baril. Humanay rin ang mga tauhan ng PNP, Marines at OSAA hanggang sa magkaputukan na. By 7:49 PM, tila nalilito ang ilang NBI agents habang nagtatakbuhan para tingnan kung saan galing ang mga putok ng baril. Ang direktiba sa kanila, don't engage. Sa kwento ni Aplasca, bago pa man ang insidente, nakumpirma niya raw na mayroong augmentation ng NBI at ang GSIS for security purposes. Pero noong nakita niya raw sa CCTV na tila may mga armadong miyembro ng NBI sa access points ng Senate at GSIS, kinumpronta niya ang mga tauhan ng NBI. May verbal warning aniya siya na ibaba ang mga armas nito. Pero nang hindi raw sundin at aniya ay itaas ang mga armas, saka raw siya nagpaputok ng warning shot. After po ng warning shot, na-surprise po kami dahil nag-fire back po sila sa amin. So nag-withdraw po kami ng konti. Then tuloy-tuloy po ang exchange of gunfire. Base sa preliminary investigation, 32 shots were fired. 27 ang pinaputok ng OSAA habang 5 ang pinakawalan ng NBI. Hindi pa rin tukoy sa ngayon kung sumagot ang NBI ng putok pabalik sa mga tauhan ng Senado dahil mula sa Senate building pa lang daw ang mga natutukoy na trajectory ng mga putok ng baril. Matapos ng putukan, sunod-sunod na nag-livestream at post ng video updates ang mga senador ng majority bloc. 4 senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So, yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So, the emotions are high here because bakit kami paalisin? We're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So, again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. Mariin namang pinabulaanan ng minority senators ang akusasyon ng bagong SP.
Sa FB post si Senator Risa Hontiveros ngayong araw, bumuelta ito sa umano'y pang-iintriga ni Cayetano. Ulitin ko yung sinabi ko sa simula na tinapos naming 5 at hindi siya kabilang doon, nagpe-preside si Senator Loren. Tinapos naming 5, nina Senator Kiko, Sherwin, Jinggoy, Loren at ako, yung session hanggang ma-adjourn siya. Past 6 something. So, wala sila sa session? Earlier nandun sila, siya yung nagpe-preside earlier. Pero nung nag-adjourn, kami lang 5. 3 minority, 2 majority. So, syempre, anong gagawin mo kung adjourn na yung session? Mauupo ka dyan sa session hall? So, syempre, umakyat ako sa office ko, nagligpit ng mga gamit, umalis, papuntang NAIA para lumipad dito kagabi, last flight, para sa conference ngayong araw. Yung kanyang klaseng pangingintriga, that's beneath a Senate President. That's what I can say. I am here to secure the senators. Matapos ang kaguluhan sa Senado, personal na sinecure ni DILG Secretary John Vic Remulla at PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang mga senador bandang 9 to 10 p.m. ng Mayo 13. Sa mga panahong ito, hindi pa rin nakikita ng publiko kung nasa loob pa ng Senado si De La Rosa. Bandang 1:00 ng madaling araw ng May 14, nag-post si Attorney Israelito Torion, ang legal counsel ni De La Rosa, na nasa loob pa rin daw ang senador. Ito na ang huling social media appearance ni Senator Bato bago umano umalis ng Senate premises kasama si Senator Robin Padilla bandang 2:30 ng madaling araw. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.